Napapalitan ka na. Hindi mo lang ito napapansin. Ibinenta ang artipisyal na intelihensya bilang isang walang panganib na katulong, isang kasangkapan para gawing mas madali ang buhay, mas mabilis at mas matalino ang trabaho, mas magaling at mas matalino. Tahimik nilang inaaral ang trabaho mo. Habang nagtitipid ka ng oras, natututo ang AI kung paano ka palitan. Gusto ng mga boss sa teknolohiya na magsimula ng panahon ng intelihensya kung saan makina ang gagawa ng mahirap, boring at delikadong trabaho. Samantala, ang mga tao ay magiging malaya para habulin ang mga kapanapanabik na bagong oportunidad. Pero sa likod ng makinang na pangakong yan, may mas madilim na katotohanan. Sa likod ng mga eksena, unti-unting binubura ang iyong mga kakayahan. Wala nang halaga ang iyong karanasan. Ang iyong kinabukasan ay nakatakda na at wala ka na roon. Ito ang kasinungalingan ng OpenAI. Kapag nagtagumpay ito, hindi lang trabaho ang maapektuhan, mababasag din ang lipunan. Kabanata 1, ang kamatayan ng resume. Nagbago na ang mundo ng trabaho, pero nananatili pa rin ang resume. Bawat tagumpay, puyat at pagbangon ay patunay ng pinaglaban mong narating ngayon. Higit ito sa papel, ito ang kwento mo. Umaasa ka dito para magbukas ng pinto, makuha ang respeto at mga oportunidad na pinaghirapan mo. Pero ngayon, nanganganib na ito. Hindi na mahalaga kina Sam Altman at iba pang Silicon Valley CEO ang mga kasanayan mong pinag-aralan ng matagal. Mawawalan na ng saysay ang mga ito kapag natutuhan na rin ng AI agents. Ang mga asignaturang pinagkagastusan mo ng libo-libo sa kolehiyo ay hindi na makaka-impress kanino man kapag kayang sabihin ng large language models ang bawat detalye anumang oras. Walang halaga ang mga oras na ibinuhos mo sa pag-akyat sa corporate ladder kumpara sa AI na mas makapangyarihan at natatrabaho ng tuloy-tuloy. Kaya nitong gawin lahat ng nagagawa mo, mas mabilis, mura at epesyente. Ito ang hinaharap na tinatrabaho ng OpenAI at iba pang kumpanya, pero hindi nila ito nakikita sa ganoong paraan. Para sa kanila, ang pag-usubong ng Artificial General Intelligence o AGI ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Ang AI na ito sa susunod na antas ay hindi lang tutulong, mag-iisip ito na parang tao. Madali nitong magagawa ang gawain sa iba't ibang industriya, lulutas ng problema at ayon sa OpenAI, hihigitan pa ang tao sa karamihan ng trabahong mahalaga sa ekonomiya. Sa madaling salita, lahat ng kaya ng tao mas kayang gawin ng AGI. Hindi na ito science fiction kundi countdown na nagsimula noong 2024. Inaasahan ng OpenAI na matupad ang mga layunin nito sa 2030 at labis na nasasabik si Sam Altman. Sa sarili niyang manifesto na ibinahagi online sa isang blog post noong Setyembre 2024 na pinamagatang The Intelligence Age, sinabi ni Sam Altman, "Naniniwala akong magiging napakaliwanag ng hinaharap na walang sinuman ang makakabigyang hustisya dito sa pamamagitan ng pagsusulat tungkol dito ngayon. Ang panahon ng katalinuhan ay kilala sa labis na kasaganaan." Tinalakay niya ang pagsolusyon sa matagal ng problema ng sangkatauhan, pagtupad ng mga dating pangarap, pagresolba ng krisis sa klima, paglikha ng kolonya sa kalawakan, at makabagong tagumpay sa agam. Sinusubukan din niyang pakalmahin ang anumang takot tungkol sa AGI, sinasabing palaging pinapalitan ng kasaysayan ang mga lumang trabaho ng mga bago tuwing umuunlad ang teknolohiya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito magiging ganoon kasimple, hindi mawawala o mapapalitan ang mga trabaho, magbabago lang sila. Sabi pa niya, hindi siya natatakot na mawalan tayo ng gagawin dahil likas sa tao ang lumika. Ang AI ay magpapalakas sa ating kakayahan sa bagong paraan. Mahusay magbenta ng pananaw si Altman. Pero kung tititigan mo, makikita mo ang bitak. Sabihin nating nakuha ni Altman ang gusto niya at AGI ang pumalit sa lahat ng gawaing may ekonomikong halaga. Ano ang mangyayari sa mga nagtapos, empleyadong opisina at baguhang empleyado na pilit lang nakakapasok sa trabaho? Sa totoo lang, hindi sila kasali sa hinaharap na pananaw ng OpenAI. Kapag nagagawa ng makina ang trabaho ng junior associate o baguhang empleyado sa maliit na bahagi lang ng halaga, nagiging pabigat na ang empleyado at hindi na asset. Gusto ni Altman na ipakita ito bilang kalayaan, isang mundo kung saan pwedeng habulin ng mga tao ang pagiging malikhain habang ang mga makina ang gumagawa ng mga nakakabagot na trabaho. Sabi nila gumagawa sila ng kasangkapang parehong magpapalakas sa tao at hihigitan ng tao. Kita mo ba ang problema? Hindi pwedeng magsabay ang dalawang ideyang iyon sa realidad. Di mo mapapalakas ang manggagawa kung aalisin mo ang mahalaga niyang kakayahan. Hindi rin uunlad ang ekonomiya kung tatanggalin mo ang pinagkakakitaan ng tao. Ang prediksyon ng OpenAI na makakaroon ng AGI sa 2030 ay nagpapahiwatig na dapat umiiral na ang software nito, pero ang hardware ibang usapan. Kabanata 2, ang mathematical na ilusyon. Ang mundo ng AI ay nabubuhay at namamatay dahil sa mga scaling law. Sa madaling salita,
Kapag dinagdagan mo ng mas maraming datos at mas malakas na processing power o tinatawag nilang compute, mas nagiging matalino at mas nagiging magaling ang AI. Sa teorya, walang hangganan nito. Pwedeng patuloy na pakainin ng mga kumpanya ang AI na mas maraming datos at mas malakas na compute taon-taon, habang pinapanood nilang umaabot sa panibagong antas ng katalinuhan ang kanilang mga modelo. Inamin ng OpenAI na kailangan ng maraming resources ang AGI. Binanggit ni Altman ang pagbili ng enerhiya at chips para sa malalaking computer cluster. Layunin na pababain ang gastos ng computation hanggang maging halos walang hanggan, mura at sagana ito saan man. Mukhang perpekto at utopia ito, pero ilusyon lang ito, isang suntok sa buwan. Para mapadana ang AGI revolution, todo-todo ang OpenAI sa Stargate project. Isa itong joint venture para bumuo ng panibagong AI infrastructure para sa OpenAI sa US. Nagsisimula sila sa nakakabiglang $100 bilyong na ilalaan sa isang napakalaking supercomputer cluster. Unang hakbang pa lang ito sa pangmatagalang Stargate vision na maaring gumastos ng $500 bilyong pagsapit ng 2030 dahil walang kabusugan ang AI. Palagi itong naghahangad ng higit pa, mas maraming datos, mas maraming resources, mas maraming enerhiya. Sabi ng ilang eksperto, kung magtutuloy si OpenAI sa bilis na yon, kailangan ito ng 10 beses na mas maraming datos at 100 beses na mas maraming compute kada 2 taon. Ibig sabihin, kailangan pa ng bilyon-bilyong pondo para sa data center, enerhiya at hardware. Mahirap mapanatili ito kahit na mayayamang ekonomiya. Hindi rin mayamang bansa o kumikitang negosyo ang OpenAI. Sa ngayon, gumagana ito na may malaking deficit na may kita na $3.4 bilyong sa 2024 at lugi na 5 bilyon sunog pera ang kumpanya. Para mailagay sa perspektibo, ang 5 bilyong lugi ay katumbas ng buong GDP ng Liberia, Suriname, Greenland o ilang Caribbean na bansa. Isang kumpanya lang ang gumagastos ng kasing laking halaga ng buong pambansang ekonomiya taon-taon. Hindi ito tatagal, isang desperadong hakbang ito. Kung iisipin sa mas pangmatagalang panahon, nabanggit pa ni Altman na kinakailangan ng $7 trilyong na puhunan para maitayo ang isang pandaigdigang inisyatibo sa paggawa ng chips. Iyan ay humigit kumulang 7% ng kabuuang GDP ng buong mundo. Ginastos ang bilyon-bilyon, nagtayo ng mga supercomputer at gumamit ng maraming enerhiya sa pag-asang makamit ang AGI. At pagkatapos, sa kung anong paraan, makakalika ito ng sapat na yaman para mabawi ang mga bilyon-bilyong yon at higit pang mga puhunan. Isa itong sugal, isang bagay na hindi pa nakita ng mundo noon at isang bagay na gustong-gusto ng Silicon Valley na subukan. Ang ilang tech industry ay sumusunod sa blitzscaling na nangangahulugang kailangang malugi muna para ma-develop ang produkto at makuha ang merkado. Umaasa kang tumaas ang presyo at lumaki ang kita matapos ang kaguluhan, pero hindi mo mapipilit ang pisika na sumabay sa ganong bilis ng pag-scale. Nakaasa ito sa pisikal na himala. Ang idea na tataas ng 10 beses ang high-end semiconductor at computational resources sa loob ng wala pang isang dekada ay hindi praktikal at hindi mangyayari. Hindi pa natin na pag-uusapan ng enerhiya para sa AGI revolution. Kabanata 3, Pagbibigay lakas sa digital na Diyos. Kahit may tayo ang malalaking cluster para sa AGI, paano mo ito papaganahin? Hindi rin magaan ang digital na mundo. Depende ito sa hardware na kailangang isaksak at bigyan ng kuryente. Pero sa antas na milyon-milyong beses na mas malaki. Tinatayang ang isang query sa ChatGPT ay gumagamit ng 10 beses na mas maraming kuryente kaysa isang Google search. Katumbas ito ng kuryente para magpailaw ng maliit na LED bumbilya ng 20 minuto. Ngayon, dagdagan mo pa yan. I-scale mo yan sa bilyon-bilyong gumagamit, milyon-milyong query bawat oras. Ano ang resulta? Isang pangangailangan sa enerhiya na wala pang katulad sa kasaysayan ng mundo, lampas sa kaya ng kasulukuyang electrical grid. Si Rene Haas, ang CEO ng British semiconductor at software design company na ARM Holdings, ay naniniwala na ang mga AI data center ay maaring kumonsumo ng hanggang 25% ng kabuuang supply ng kuryente ng US pagsapit ng 2030. Sa ngayon, 4% pa lang ng supply ng kuryente ng Amerika ang ginagamit ng AI. Sumasang-ayon din ang ibang mga eksperto na nagsasabing kailangan ng US na palawakin ang kapasidad ng kanilang power grid ng mga 20% para lang makasabay sa patuloy na lumalaking industriya ng AI. Sa totoong usapan, para itong kailangan ng US na magdagdag ng buong kapasidad ng power generation ng isang malaking bansang Europeo tulad ng Alemanya sa kanilang grid sa loob lang ng wala pang 10 taon. Muli, hindi lang ito ambisyoso, imposible ito. Hindi basta-basta na lang sumusulpot ang mga planta ng kuryente sa magdamag. Ang mga nuclear reactor, ang tanging carbon-free na pinagmumulan ng kuryente na kayang maghatid ng ganito kalaking supply, ay maaaring abutin ng mahigit 1 dekada bago maitayo. At kung minsan ay mas matagal pa dahil sa regulasyon, pagkaantala at mga balakid sa konstruksyon.
Alam ng tech na bilyonaryo ito, pero parang naniniwala silang pwede nilang baluktutin o labagin ang mga patakaran para makuha ang gusto nila. Sinusubukan ng Microsoft buhayin muli ang proyekto ng 3 Mile Island Nuclear Plant para tugunan ang AI demand. Isa itong desperadong hakbang. Malinaw na kung walang malaking pribadong supply ng kuryente, walang pag-asang dumating ang intelligence age sa 2030. Hindi rin kuryente lang ang problema. Kailangan ng data center ng milyon-milyong high voltage copper cables at malalaking electrical transformer. Nahihirapan ang global na supply ng copper dahil sa ibang industriya at pagdami ng electric vehicle. Hinuhula ng mga eksperto na aabot ito sa buong kapasidad pagsapit ng huling bahagi ng 2020 at 2020s at kahit ganon, kulang pa rin ito ng hindi bababa sa 10% kumpara sa pandaigdigang pangangailangan. Wala pa ring sapat na hilaw na materyales ang mundo para suportahan ang pagtutulak sa AGI. Hindi ito haka-haka kundi katotohanan. Si Václav Smil ay isa sa mga nangungunang eksperto sa enerhiya sa buong mundo. Dekada niyang inaral ang pagbabago sa enerhiya at alam niyang mabagal ito. Hindi lang ito tumatagal ng taon, kundi ng henerasyon. Gaya ng babala ni Smil, natuklasan ng mga nais maghari sa Silicon Valley na may takdang panahon at technical na limitasyon ang pagbabago sa enerhiya na hindi nila kayang lampasan. Kung alam ni na Altman at OpenAI na hindi sapat ang pera para sa revolusyon sa enerhiya, bakit nila pinipilit ang 2030? Ano ba ang hangarin nila sa karerang ito ng infrastruktura? Kabanata 4 ang Compute Gen 3. Dito, nagiging nakakabahala ang sitwasyon. Sa kasaysayan, kapag may bagong paraan ng produksyon, kadalasan nananatili ang kapangyarihan sa iilan at bihirang kumalat. Noong Steam Age, bakal ang pangunahing yaman. Sa Internet Age, ISP ang namuno. Sa AI Age, hindi na langis o dolyar ang sukatan ng kapangyarihan. Susukatin ito sa FLOPS, Floating Point Operations per Second. Ang may control sa compute, may hawak ng hinaharap. Ibig sabihin, may bagong elitistang klase, Compute Gen 3, na lilitaw. Nagbabala na si Leopold Aschenbrenner, dating mananaliksik ng OpenAI. Sa ulat na Situational Awareness, tinalakay niya ang mga alalahanin sa geopolitika kaugnay ng AI race. Binalaan niya na napakalaki ng pisikal na pangangailangan ng AGI, kaya kakaunti lang sa pinakamayayamang kumpanya ang makakasali. Hindi lang ito hindi maiiwasan, nangyayari na ito ngayon. Ayon kay Aschenbrenner, sa taong 2027 o 2028 magsisimula ang endgame at sa 2028 o 2029 naman magaganap ang intelligence explosion. Sa 2030 makakamit na ang super intelligence sa buong lakas. Ayon kay Aschenbrenner, laging may panganib itong mawalan ng kontrol. Natatakot ang mga analyst sa isang mundo kung saan napakaraming kapangyarihan ang nasa kamay lang ng iilang malalaking korporasyon. Kapag nagtagumpay ang OpenAI at ibang malalaking tech company, sila ang magkukontrol kung paano ginagawa ang katalinuhan. Hindi pa natin ito nakita noon. Habang tumatalino ang teknolohiya, tumataas ang gasto sa pagsasanay at pagpapanatili. Lalo nitong pinapataas ang hadlang sa pagpasok na nagreresulta sa parang feudal na sistema. Ang gustong magnegosyo o magserbisyo ay kailangang umupa ng katalinuhan mula sa Compute Gen 3 dahil ang nagmamay-ari ng katalinuhang pumalit sa paggawa ang may-ari rin ng ekonomikong produkto ng tao. Taliwas ito sa orihinal na pilosopya ng OpenAI na nagsimula bilang non-profit na layunin ay ang makinabang ang buong sangkatauhan sa AGI. Nanghako ito ng openness, transparency at limitasyon sa bawat hakbang. Ngunit nagbago na ang layunin. Naging for-profit na kumpanya na ito at nawala na ang mga limitasyon. Hindi na pagpapabuti ng sangkatauhan ang misyon nila, kundi kita na lang. Ito ang nagpapakita ng ugat ng kasinungalingan ng OpenAI tungkol sa AGI. Sinasabi nitong magiging kabutihang panlahat ang teknolohiyang ito at magdadala ng mas magandang panahon para sa lahat. Samantala, ang tunay na ginagawa ng OpenAI ay nagtayo ito ng pribadong kuta at itinapon ng susi. Kabanata 5. Ang korporatibong soberano, ang pinakahuling layunin ng panahong ito ng AGI ay ang muling pag-aayos ng lipunan gaya ng pagkakakilala natin dito. Gusto ni Altman na maniwala ang mga tao na ginagawa ang lahat ng ito para sa kanilang kapakanan. Nabanggit na niya dati ang posibilidad ng Universal Basic Income. Ito ang malinaw na solusyon sa panganib ng malawakang pagkawala ng trabaho dahil sa sobrang talinong AI, pero may mali sa lohika nito. Kung palitan ng AGI ang lakas paggawa ng tao, babagsak ang tax base ng bawat demokratikong bansa dahil walang kita at buwis. Kung walang buwis, wala ring pondo ang gobyerno para sa Universal Basic Income ng milyon-milyon. Sa halip, lalong mapupunta ang kapangyarihan sa iilan. Hindi gobyerno ang magbibigay ng UBI mo, kundi ang korporasyon na may-ari ng algorithm na pumalit sa'yo. Ito ang kinatawag na algorithmic feudalism.
Nakakatakot pero posible talaga ito. Hindi naboboto ng publiko ang mga CEO o makapag-lobby sa mga black box algorithm. Nakasalalay ang demokrasya sa ekonomikong kalayaan. Kapag umaasa ang mga tao sa korporasyon para sa pera pangkain sa pamilya, nawawala ang kanilang ekonomikong kalayaan at nagiging mga nasasakupan na lang sila. Sabi ng OpenAI, magiging maayos ang lahat. Ayon kay Altman, magkakaroon ng pagbabago sa trabaho at bagong oportunidad, pero wala siyang binigay na detalye. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit magpapasya ang isang korporasyong kumikita ng tubo na basta na lang ibigay ang pangunahing pinagkukunan nito ng kapangyarihan at kita. Pinakamalala, hindi binibigyang pansin ng Intelligence Age Manifesto ni Altman ang mahalagang panlipunang kontrata sa pagitan ng tao at may kapangyarihan. Ipinapalagay nito na basta mo na lang tatanggapin ang pagkawala ng kakayahan mong magpasya para sa sarili mo, na basta ka na lang tatango at nangiti habang unti-unting nawawala ang iyong karera, ang iyong privacy, at ang iyong mga demokratikong karapatan sa ngalan ng mga super intelligent na AI agent. Nababago ang lipunan hindi sa boto o referendum, kundi dahil sa paghahangad sa isang digital na Diyos. Ang Stargate Project, $7 trilyong na chip plan at walang sawang pangangailangan sa enerhiya ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Lahat ng iyon ay bahagi ng bagong kaayusan ng mundo kung saan ang talino ay sentralisadong kalakal, laos ng paggawa ng tao at ang mga maharlika ng computer ang namamayani. Ang kasinungalingan tungkol sa AGI ay hindi ang sabihing hindi gagana ang teknolohiyang ito, kundi ang sabihing para sa iyo ito ginagawa. Hindi ito para sa mga tao, kundi para palitan sila. Ang tanong na lang, may paraan pa ba para pigilan ito? Nagmamadali ang OpenAI na buuin ang AGI ng mas mabilis kaysa sa inakala ng sinuman. Pero ang mga kinakailangang rekurso ay itinutulak ang kumpanya sa bingit. Kapag nauuna ang ambisyon sa realidad, nakakagulat ang epekto at unti-unting lumalabas ang pagbagsak. Dumudugo ng bilyon ang OpenAI at wala ng pag-asa ang ChatGPT.